Assalamualaikum at magandang araw sa inyong mga bata. Kumusta na ba ang lahat? Alhamdulillah, okay din ako. Class, magsitayo na ang lahat upang manalangin. Amen. Class, napansin ko na karamihan sa inyo ay hindi 100% energized. Kaya naisip kong tayo ay mag-ehersisyo. Magpapakita ako dito ng video na pinamagatang Banana Cha-Cha. Class, kailangan ninyong sundin yung nasa video. Naintindihan ba ng mabuti? Okay, simulan na natin. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Class, bago natin umpisahan ang lahat, ay magtatala muna ako kung sino ang wala sa klase ngayon. Sino ba ang wala sa araw na ito? Wala, magaling, kompleto kayong lahat. Class, hindi natin sisimulan ng ating klase kung ang ating paligid ay magulo at maingay. Kaya pakidampot lahat ng kalat at itapon sa tamang tapunan. Mas gusto kong muli kayong mapaalalahanan sa ating mga patakaran sa silid-aralan. Una ay pumasok sa takdang oras. Pangalawa, isuot ang tamang uniforme. Pangatlo, makinig kay teacher kapag siya ay nagdi-discuss. Pang-apat, irespeto ang sarili, ang mga kamag-aral at pati na din si teacher. Pang-lima, panatiliing malinis ang paligid. Okay class, ipasa na niyo na ang mga sinagutan ninyong takdang aralin sa inyong harapan nang walang nakatayo at tingnan natin ang inyong mga gawa. Bago tayong dumako sa ating panibagong aralin, ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Ano ba yung leksyon natin kahapon? Tama, maraming salamat. Ano ba ang inyong mga natutunan sa leksyon natin kahapon? Mahusay, pwede ka nang umupo. Mayroon ako ditong aktibidad na may kaugnay sa ating tatalakayin sa araw na ito. Alam niyo na ba yung larong tinatawag na scramble word? Mabuti naman. Sino ba sa inyo ang makakahula o makakapagbigay ng tamang ayos ng mga litrang ito? Una, tama, ito ay batas militar. Pangalawa, tama din, ito ay right of habeas corpus. Pangatlo, ay si President Ferdinand Marcos. Pang-apat, mahusay, ito ay diktadora. Panglima, magaling. Ito ay presidential decree. Ang terminong ginamit sa aktibidad ay lahat ay may kaugnay sa batas militar. Alamin muna natin ang ilan sa mga mahihirap na termino bago tayo tumuloy sa ating leksyon. Ang unang termino ay ang batas militar. Ito ay isang sistema ng patakaran na nagkakaroon ng bisa kapag ang mga military ay nagkakaroon ng malakas na kapangyarihan sa pamahalaan ng bansa. Pangalawa ay ang right of habeas corpus. Ito naman ay isang salitang nangangahulugang atas o utos ng hukuman sa kinauukulan na dalhin sa korte ang isang tao upang ipaliwanag kung bakit ipinipiit ang isang tao. Pangatlo, diktadora ay kadalasang nangangahulugang bilang isang autokratikong anyo ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang individual ang isang pamahalaan na walang minamanang asensiyon. Ano sa tingin ninyo ang magiging paksa natin sa araw na ito? Mahusay. Sa araw na ito ay ating bibigyan o pagtutuunan natin ng pansin kung ano ba ang mga hamon ng batas militar at kung bakit ba ito idiniklara sa ating bansa. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin ay basahin muna natin ang mga layunin sa pag-aaral na ito. Sa katapusan ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, naiisa-isa ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Pangalawa, nasusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Pangatlo ay nakabubuo ng conclusion ukol sa epekto ng batas militar sa politika,
pangkabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino. May tanong ako, class. Ano ba ang batas militar o tinatawag nating martial law? Mahusay ang iyong naging sagot. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Dumako naman tayo sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Nang magdaos ang eleksyon noong 1969, nahalal muli si Marcos bilang Pangulo. Masama na ang lagay ng ekonomiya ng ating bansa noon dahil sa labis ng paggasta at pangungutang ng pamahalaan sa ibang bansa ng mga nakaraang taon. Lalo pa itong sumama nang dumami ang mga hindi nasiyahan sa pamamalakad ni Pangulong Marcos. Mga demonstrasyon at wilga. Naging madalas ang pagpupulong, pagrarally at pagdemonstrasyon ng mga estudyante, pati na din ang mga manggagawa. Naghahain sila ng mga iba't ibang batikos at usapin laban sa pamahalaan. Madalas na nauuwi ito sa pagbabatuhan ng mga pulis, mga realista at mga demonstrator. Nauwi pa ito sa paninira ng mga pribadong sasakyan na nakaparada sa lansangan at sa gusali. May mga nasaktan sa pamamaril ng mga pulis. Ang mga kalye ay nilagyan din ng mga harang at barikada. Mga katiwalian. Ayon sa mga balita noon, ang laki ng gastos at katiwalian ng pamahalaan ang nagdulot ng paglaki ng utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang utang na ito ay may napakalaking interes na lalo pang nagpalubha ng problema ng bansa. Naapektuhan ng maling pamamalakad ng pamahalaan ang mga industriya at kalakan sa bansa. At dahil dito ay nagsipagwelga ang mga manggagawa ng mga pabrika, paggawaan at iba pang establisimentong pangkalakan, gayang pampolitika. Naging magulo ang kalagayan ng politika sa ating bansa dahil sa pagsibol ng iba't ibang ideolohiya at paniniwala. Nakadagdag pa dito ang black propaganda sa gulo at pagkawatawatak ng mga mamamayan. May iba't ibang samahan na may iba't ibang simulain ang naitatag sa ating bansa simula pa noong 1963, tulad ng Komunista Party of the Philippines, CPP, National Democratic Front, NDF, at National People Army, NPA, Kabataang Makabayan, Lapi ang Manggagawa, malawakang samahan ng mga magsasaka, at Movement for the Advancement of Nationalism at iba pa. Narinig niyo na ba o familiar ba kayo sa tinatawag na MNLF o Moro National Liberation Front? Okay. So, ang Moro National Liberation Front o MNLF, ang layunin nito ay bumuo ng isang bansang Moro at hiwalay ang pamahalaan nito na sumasaklaw sa mga pulo ng Mindanao, Sulu at pati na din sa Palawan. Dumako naman tayo sa mga pangyayari bago ideklara ang batas militar. Noong Enero 26, 1970, ay may isang napakalaking rally ang idinaos ng National Union of Students of the Philippines sa harap ng gusali ng Kongreso. Hiniling ng mga estudyante at pati na din ng mga guro ang pagkakaroon ng kumbensisyon para sa saligang batas. Sa taon rin ng Enero 30, 1970 ay naganap din ang isa pang rally ng mga estudyante sa harap din ng Kongreso. Tawag na rally ng bayan ng isang rally na idinaos sa Plaza Miranda ng mga guro, pare, madre at mga profesional. Naging mapayapa ang naturang rally. Subalit ang rally noong Pebrero 18, 1970 sa Plaza Miranda at sa Liwasang Bonifacio noong Pebrero 27, 1917 na sinamahan ng mga guro ng Philippines College of Commerce ay nagkaroon ng kaguluhan. Namatay ang isang demonstrator sa kaguluhan laganap sa rally sa harap ng Embahada ng United States. Noong August 21, 1971 ay may isang meeting the events ang idinaos ng Laplang Liberal para sa proklamasyon ng kanilang mga kandidato para sa halalan ng mga senador at pinunong lokal.
Ang pagdeklara ng batas militar. Noong Setyembre 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Proklamasyon 1081 na nagpasailalim ng buong bansa sa batas militar. Ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga radyo at telebisyon. Nagimbal ang mga Pilipino nang mawala ng kuryente ang buong bansa. Isinara ang mga istasyon ng radyo at telebisyon at sinospended ang right of habeas corpus. Class, alam niyo ba itong right of habeas corpus? Class, ang right of habeas corpus o ang karapatan ng mga mamamayan laban sa illegal o hindi makatarungang pagpigil o pagkapiit ng walang kasulatan ng utos ng hukuman na naglalahad ng dahilan kung bakit ipinipiit ang isang tao at walang paglilitis ng korte. Ipinaghuhuli din ang mga leader ng mga samahang nagsisipag-rally, pati na ang mga politikong lumalaban o sumasalungat sa pamamalakad ni Pangulong Marcos. Desaparecidos, nangangahulugang nawawala, ay ang tawag sa mga taong dinakip at hindi na nakita o nalaman kung ano na ang nangyari sa kanila. Dumako naman tayo sa pinagbatayan ng batas militar. Isang marahas na hakbang ang batas militar na maaaring isagawa ng pamahalaan upang hadlangan ang mga nagbabantang panganib katulad ng himagsikan, rebelyon, paglusob at karahasan. Ang Pangulo ng Pilipinas bilang pinuno ng sandatahang lakas ay binigyan ng karapatan ng ating saligang batas na gamitin sa ganitong kalagayan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang iyon ay pinagtibay ng Artikulong 7, Section 10, Talata 2 ng Saligang Batas ng 1935. Sa si Senador Benigno Aquino Jr. ang sumalungat sa batas militar dahil naniniwala siyang ginamit lamang ito ni Pangulong Marcos na manantili ito sa tungkulin pagkalipas ng 1973. Class, base sa inyong mga naririnig mula sa ibang tao o napapanood, ang pagdeklara ba ng batas militar sa ating bansa ay maganda o hindi? Okay, maraming salamat sa inyong pagsagot. Class, sa ilalim ng batas militar, ang bansa ay pinamunuan ng militar, sinospended ang saligang batas ng ikatlong republika at iwinaksi ang pamahalaang sibil. Ang lahat ng opisyal ng pamahalaan, pati na rin ang mga mambabatas at ang mga nanungkulan ay inalis. Ang buong bansa ay napasailalim ng kapangyarihan ng militar sa pamumuno ng Pangulo bilang punong komandar ng hukbong sandatahan. Ako naman tayo sa ang pagbabago ng pamahalaan. Ginamit ni Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihan upang mabago ang pamahalaan ayon sa kanyang kagustuhan. Lumikha siya ng mga bagong tanggapan at pinagsama ang kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo at lumikha ng panibagong batas na tinaguri ang Presidential Decree o pagdideklara ng mga kalatian ng pag-uutos ng Pangulo. Sino ba sa inyo ang makakapagbigay ng isang dahilan kung bakit ba idineklara ni Pangulong Marcos ang batas militar sa ating bansa? Ito ang mga dahilan kung bakit idineklara ang batas militar. Ayon kay Pangulong Marcos, idineklara niya ang batas militar dahil walang katahimikan at kaayusan ang bansa noon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang punong komandar ng hukbong sandatahan upang maligtas sa pananakop at rebelyon ang bansa. Dito naman tayo sa ang kombensasyong konstitusyonal. Sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Marcos, ipinagtibay ang Batas Republika ng 6132, Constitutional Convention Act, sa paghahalal ng mga kinatawan na babalangka sa bagong saligang batas. Noong Nobyembre 10, 1970, nagkaroon ng paghahalal sa pambansang kompensasyon. Noong Hulyo 1971, ay nagsimula ang pagpupulong ng mga kompensasyon. At noong Setyembre 25, 1972 ay ipinagtibay ng mga delegado ang kompensasyon sa isang pulong ng walang pagtutol sa pagpapatuloy ng pag-aaral tungkol sa mahalagang bagay. Ang Saligang Batas 1973, Ika-4 na Republika.
isang parlamentaryong uri ng pamahalaan ang nakabalangkas sa Saligang Batas 1973, ang tinatawag ng marami na Konstitusyong Marcos. Sa ilalim ng pamahalaang parlamentaryo, ang punong ministro at ang kanyang kabinete ang tagapagganap nito. Ang kapangyarihan ng paghuhukom ay nasa Korte Suprema. Ang lehislatura o ang batasang pambansa ang gumagawa ng batas at ang mga tuntunin ng pamahalaan. Ang sangay tagapagganap ang nagpapatupad sa mga batas na pinagtibay nito. Narito ang ilang probisyong isinaad sa Saligang Batas 1973. Una, mga hangarin ng mga tao at ang pagkakabuo ng isang bagong lipunan na tiyak ang kaunlaran at pagmatagalang kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Pangalawa, opisyal na pagpapawalang bisa sa Kongreso. Pangatlo, ang pagbabago ng uri ng pamahalaan mula sa presidensyal tungo sa pagiging parlamentaryo. At pang-apat, paggamit ng Pangulo ng kanyang kapangyarihan na tipunin ang interim batasang pambansa o tinatawag na Interim National Assembly. Ang Saligang Batas 1973 ay ipinairal ni Pangulong Marcos noong panahon ng kanyang panunukulan. Ang pamahalaang ito ay kinilala bilang ika-4 na republika. Ang kapangyarihang bilang Pangulo at punong ministro ang ginamit ni Pangulong Marcos. Nakikinig ba ang lahat? Mabuti naman. Dumako naman tayo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang pamahalaan ay naglunsad ng mga proyekto tulad ng pabahay para sa mga kawani sa pamahalaan. Nagtatag ng mga pabahay sa ilalim ng bagong lipunan site and server o tinatawag na BLES at pagtutulungan sa kinabukasan. Ikaw, bangko, industrial, gobyerno o tinatawag na pag-ibig. Ang mga squatters o informal settlers ay binigyan ng pabahay sa Sapang Palay, Carmona, Dasmariñas at Tondo Foreshore area. Nagpatayo din ang pamahalaan ng mga pamilihang bayan at kasama sa diwa o kadiwang centers na nagtitinda ng mga pagkain sa mas murang halaga. Nagpatayo din ang pamahalaan ng mga puriculture center at higit na makabagong ospital tulad ng Heart Center at National Kidney Institute. Bawat kawani ay siniguro na makakakuha ng mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Medicare program. Ang mga programang pangkabuhayan. Upang mapaunlad ang kabuhayan ng bansa, ipinatupad ni Pangulong Marcos ang reformang pangsakahan, ang Presidential Decree No. 27 na kanyang nilagda noong Oktubre 21, 1972. Binigyan nito ang mga magsasaka ng pagkakataon na magkaroon ng sarili nilang lupa. Nagpagawa din siya ng mga patubig upang higit na maging masagana ang mga ani at lumawak ang industriya. Nagpagawa ang pamahalaan ng mga daan at tulay na mag-uugnay sa iba't ibang lalawigan at pool upang mapadali ang paglilikas ng mga produktong pansakahan patungo pamilihan. Ang ating bansa ay nakilala sa mundo nang matuklasan nito ang alternatibong pagkukunan ng enerhiya tulad ng enerhiyang geothermal. Nagpatayo ang pamahalaan ng Bataan Export Processing Zone, ngayon ay Bataan Economic Zone, upang ang ating raw material na ginagamit sa paggawa ng ibang produkto ay hindi basta maipagbibili sa mababang halaga sa ibang bansa. Ang pamahalaan din ay binigyan ng pautang ng World Bank at International Monetary Fund sa kondisyong magsasagawa ng pagbabago ang ating pamahalaan upang maging bukas ang ating bansa sa pandaigdigang kalakan. May mga katanungan ba kayo patungkol dito? Kung wala ay atin naman talakayin ang pagbubuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Pagbubuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Upang mapahalagaan ang karapatan ng mga manggagawa at mapabuti ang relasyon na mamagitan sa mga ito at mga kapitalista, itinatag ng pamahalaan ang pambansang komisyon pag-uugnay sa paggawa. Nagpatayo rin ng mga ahensya tutulong sa Ministry ng Paggawa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga manggagawa.
tulad ng mga Overseas Employment Development Board, National Seamen Board, Public Employment Office, Bureau of Apprenticeship at iba pa. Pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang Education Act of 1982 ay ipinatupad ni Pangulong Marcos. Isinagawa ang malawakang pagbabago sa sistema ng edukasyon nang ipinalabas ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree 6A. Narito ang ilang pang reforma sa edukasyon sa ilalim ng batas militar. Una ay pagbibigay diin sa layunin ng bagong lipunan. Sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pangalawa, pagbibigay diin sa pag-aaral ng 3R, reading, writing, at arithmetic. Pangatlo, pagsasakatuparan ng bilingual policy o ang paggamit ng dalawang wika sa pagtuturo ng English sa asignatura na katulad ng English, Science, Mathematics at Pilipino sa lahat ng iba pang asignatura. Pang-apat, karoon ng eksamen bago pumasok sa kolehiyo upang matiyak ang kahandaan ng mga mag-aaral. Panglima, pagtulong ng mga kabataan mag-aaral sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng YCAP o ang Youth Civic Action Program kung saan sila ay tinuruang maglingkod sa pamamagitan ng paglilinis, pagtatanim at pagpapaganda ng kapaligiran. At pang-anim, pagbibigay diin sa paglinang ng kasanayang vocational at teknikal. Dito naman tayo sa reformang cultural. Bagong anyo. Sa programang ito ay ipinagawa ang mga lumang museo at pambansang parke sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinatayo ang Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, Philippine Street Center, Philippine International Convention Center, at Film Center. Ang huli nating tatalakayin ay ang mga reaksyon at aral. Dahil sa takot, madaling napatahimik at natikom ang bibig ng mga mamamayan. Nanumbalik sa normal ang pamumuhay sa iba't ibang dako ng bansa, maliban sa ilang lugar tulad ng Cagayan, Valley, Samar at Mindanao. Ang mga nagraraling estudyante ay napatigil din. Nagkaroon ng curfew tuwing gabi, nagronda ang mga militar sa mga kalye, hinuli ang mga nasa labas pa ng tahanan kung nakalipas na ang ika-12 ng hating gabi hanggang ika-5 ng umaga. Natigil ang mga pag-aalsa ng mga manggagawa, nawala ang mga paglalaban-laban ng iba't ibang grupo at nabawasan ang mga krimen. Naganap ang maraming pagbabago sa Pilipinas sa panahon ng batas militar. Ngunit marami rin ang naitalang hindi maganda. Sinupil ang mga rally at demonstrasyon ng mga manggagawa at mag-aaral. Ang mga taong bumatikos sa pamahalaan ay pinadukot at sinaktan at ang iba ay pinatay. Ang mga taong napagbintangan na kasapi ng NPA ay napabalitang biktima ng extrajudicial killing. Papakikinggan natin ang mga salaysay ng mga nakaranas ng tunay na nangyari, makikita natin na ang dalawang panig ay may malaking pagkakaiba sa paglalarawan ng kagandahan at kapangitan ng kapanahuan nito. Ang pagkakaroon ng batas militar sa bansa ay nag-iwan ng mga aral na dapat natin pahalagahan upang hindi muli maulit. Naintindihan ba ang leksyon natin sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, alam ninyo na ang mga suliranin at ang hamon ng batas militar. So sa araw na to ay magkakaroon tayo ulit ng aktibidad na tinatawag na Quiz B. Mayroon ako ditong illustration board at chalk. Mahahati ang klase sa dalawang grupo. Ang mechanics ng aktibidad. Ang aktibidad ay magkakaroon ng 3 rounds. May easy, average at difficult round. Magkakaroon ng 10 tanong para sa easy round, 5 tanong para sa average round, at 5 ring tanong para sa difficult round. Ang guro ay babasahin ang bawat tanong ng 2 beses lamang. Pagkatapos ng pangalawang pagbabasa, sasabihin ng guro ang salitang sugod. Sa oras na iyon lamang magsisimula ang mga kalahok sa pagsulat ng kanilang mga sagot sa mga board na ibinigay.
Ang itinakdang oras ay 10 segundo lamang. Pagkatapos ng limitadong oras, ang mga kalahok ay automatikong hihinto sa pagsusulat. Ang mga kalahok ay dapat itaas ang kanilang sagot at ipakita ito sa guro. May 1 puntos para sa easy round, 2 puntos naman para sa average, at 5 puntos para sa difficult round. Na ba ang lahat? Pakiusap, iwasan ang pandaraya habang ginagawa ang aktibidad at maging sport at patas. Naintindihan ninyo ba ang sinabi ko? Mabuti naman. Nasiyahan ba ang lahat sa ating aktibidad? Okay, so ano ang batas militar? Husay ang inyong sagot. Ano ang mga suliranin at hamon ng batas militar? Kailangan ko ng isa sa inyo ang pwedeng sumagot sa tanong ko. Galing! Mukhang naintindihan ninyo talaga ang ating aralin at higit sa lahat ay nasiyahan kayo sa ating aktibidad at sa mismong aralin. May maliit tayo ditong pagsusulit. Ito ay tama o mali. Isulat ang letrang T kung tama ang isang isinasaan ng pangungusap tungkol sa administrasyon ni Marcos bago pa idiniklara ang batas militar. At M kung mali. Naman sa inyong takdang aralin ay gumawa kayo ng time frame. Isa-isahin ninyo ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. At ito ay ipasa nyo sa susunod nating pagkikita. Yun lang po at maraming salamat. Assalamualaikum at magandang araw sa inyo mga bata.